Hello mga katik, magandang araw. Welcome to my YouTube channel. Ngayong araw mayroon tayong ayusin cloth steamer. Bale ito mga katik, meron siyang power pero ang problema is wala siyang pressure kahit anong adjust natin at hindi umiinit ang cloth steamer. So bale ang gagawin natin dito mga katik ay babaklasin natin para makita natin kung anong problema. So ayan mga katek, babaklasin natin, fast forward lang tayo. So ayan mga katek, nabuksan ko na. Bali dito mga katek, mapapansin nyo ang kulay na puti na yan ay barado na. So sa kagagamit na yan mga katek. Ngayon pag bukas ko, yan tumambad sa akin yung kulay puti. Talagang ang barado siya. So bali nakukuha yan mga katek sa tubig na nilalagay natin na nag-evaporate na nagkakaroon ng carbon. Kaya dapat natin yan linisan mga katek. So ngayong mga katik is nagbo-voice over lang ako at pinapas forward ko para mas madali matapos ang video. So patapusin yung video mga katik para may matutunan kayo at may makuha kayong idea. So fast forward natin. So ayan mga katik, bali naalis ko na siya sa housing niya. So tip lang mga katik, pag magbabaklas kayo at para hindi kayo mahirapan sa pagbabalik nito, mas maigi nakukunan nyo ng picture para pagbalik ng mga pisa is madali lang para sa inyo na i-assemble ulit. So papas forward natin ulit mga katik. So ayan mga katek, nilinisan ko na. Nakita nyo naman sa pag-fast forward ko, maraming carbon ang natanggal ko. So ayan, malinis na. So ang gagawin natin mga katek is i-check natin ang mga pisa. Kasi sabi ko nga sa umpisa is walang pressure. Ang dahilan nun is dahil sa barado siya at may mga carbon na. At pangalawa, hindi umiinit ang steamer. So possible may sira pa sa pisa niya. So ang pisang chinik ko dyan is ang thermostat niya at ang fuse niya. So dapat mga katik, marunong kayo tumingin kung paano i-check ang mga pisa niya. So ayan, continuity lang tayo. Ayan mga katik is naka-continuity lang tayo. So ipapas forward natin mga katik. So ayan nga mga katik, ang bali nakita kong sira niya is putol na yung fuse niya. At saka yung thermostat niya is good pa naman. So ang baling ginawa ko, pinalitan ko na rin yung thermostat niya kasi pumayag naman si customer na papalitan yung thermostat niya para bago lahat. So ayan, papas forward naman natin.
So ayan mga katek, natapos ko na siya assemble. So susubukan natin kung okay na siya, may pressure na at umiinit na. So ipa-power on natin. So ayan mga katek, may power siya, umiilaw na. So i-adjust natin. Pag ito ay umusok mga katek, ibig sabihin may pressure na siya at umiinit na siya. Kasi nga nag-evaporate na. At saka mga katek, huwag niyong kalimutan na kukuha ng picture pag nag-disassemble kayo para hindi kayo mahirapan sa pagbalik. So ayan mga katek, umuusok na siya. Ibig sabihin may pressure na siya. So bali dito mga katek is pinakita ko kay customer na gumagana na ang stable niya. So hintayin lang natin mga katek na iinit siya. Bali mga katek, nagpapasalamat ako. Sana may natutunan kayong idea kung paano gawin ang steamer. So hintayin lang natin. So ayan mga katek, gumagana na siya. So nagpapasalamat ang customer ko kasi naayos niya, kasi kailangan niya talaga to, lalo na sa trabaho niya. So hanggang dito na lang mga katek. Ingat kayo palagi. God bless.